Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So pag-usapan natin to, etong sinabi ng bagong PNP chief na si, sino ba to? Sino ba tong bagong PNP? Marbil. Di kailangan ng war on drug. So, syempre, kay ano to eh. Kay Ma'am Jasmine, shout out. Kay, ano po ito, patama kay Mayor Basti Duterte. Ito po yung bagong itinalaga ni Marcos na PNP chief. Ngayon ay sabi niya nga hindi daw wait lang, may nag-chat sa akin, may nag-text. Ano to? Anniversary magic deposit 500, magic 300 appears, don't wait to go. Puta na, sugal to ah. Ano nang itong mga hype to? Itong chat-chatsaan, sugal to. Papala ako dyan. Buisit. So eto po yung sinabi na di na kailangan daw ng war on drug, sabi ni PNP chief Marbil. Oo, mata ng agila to. Mata ng agila prime time. Asa net 25. So ito po, panoorin natin. Naniniwala naman ang bagong liderato ng pambansang pulisya na hindi na kailangan pang magdeklara ng war on drugs para tuluyan na pong napuksain ang iligal na droga. Hindi rin sila magpapatupad ng quota system sa kanilang mga operasyon. Wait. Nagtataka po ako, bakit kung hindi na kailangan ngayong administrasyon ang war on drug, bakit noon hindi ginawa yan? Panahon ni Ramos, ni Erap, ni Gloria, ni Noynoy. Ano yan? Si Bongbong lang nakaisip? Di sana kung hindi na pala kailangan ng war on drug di sana nung panahon ni Erap, Gloria, Ramos at kung sino pang mga presidente, di sana naubos na yung adik dito. Bakit ngayon parang ano yan? Parang pangkontra lang ba talaga sa war on drug ni Baste? Nakikita ko parang pangkontra lang talaga yan sa war on drug ni Baste Kalokohan yun, di ba? Hindi na daw kailangan ng war on drug. Anong gagawin nyo sa mga adik? Kusan yung pasusukuin? Aba, grabe naman ata kayo katapang nun. Ano kayo? May mga gayuma? May mga mahi ka ba kayo? Kayo ba nagmamay-ari ng Encantadia? Ha? Na para sabihin nyo na hindi na kailangan ng war on drug. Ano to? Pakiusapan na lang? Nakakapagtaka, ba't hindi kailangan ng war on drug? So isipin nyo, paano mahuhuli yung mga pusher, drug lord, addict, or yung mga user, pusher, ganon? Paano mahuhuli yun kung hindi gagamitan ng war on drug? Kasi nakakapagtaka. Tapos sinasabi nila wala daw namamatay sa war on drug ni PBBM. Pero nung nakaraan pinakita natin na nahalos nasa 300 na ho. At bukod pa po dun sa mga nakasuhan. So ano po yung Alam niyo hindi ako nai-stress nung nag-i-English ako kanina. Ngayon ako nai-stress. Alam niyo yung kagabing sinabi ni Banat Bay na ang taktika ni Marcos ay paawa effect sa mga tao. Parang parang eto na ba yung strategy na yon? Strategy ni Marcos na paawa effect sa tao, ngayon gagawin niya sa war on drug? Gagawin niya rito sa laban sa droga? Magpapaawa effect siya na, uy, sumuko na kayo. Suko na kayo, maawa na kayo sa sarili nyo. Hindi namin kayo papatayin. Sumuko lang kayo. Ganun ba? Ay, Ma'am Mina, maraming salamat po sa blessing. G Vlogs TV, shoutout.
Jenny, shoutout. No? Ganun ba yung gagawin? So yung power effect, strategy, magic ni Marcos, yun ata yung gagawin sa sa drugs nila. Ano ba pwede tawag dito? Kasi ayaw nila sa war on drugs. So ano pwede tawag dito? Drug mission? No, drug mission nila, ganun na lang, no. Oh, pwede na daw magbenta ng drugs. Ano, hindi, di ba, kahit, ay Ma'am Ram, shoutout, di ba, mag-iisip ka, kung ang Duterte nga, nahirapan at hindi masyadong nasimot yung mga adik dito sa Pilipinas, na kahit maraming mga namatay, bakit ngayon, paano nilang gagawin na hindi nila ipapatupad ang war on drugs? Eh di parang pinalaki lang nila yung ulo ng mga adik, di ba? Di ba? Ano to? Anong klaseng ano to? Di kailangan ng war on drugs. Paparamihin natin mga adik dito sa Pinas? Ang gigigil na naman ako, ha? Ano na naman to? Ano namang klaseng propaganda to? Para lang kamuhian ng tao si Baste? Pinapahiya nila. Ano yung pangpapahiya to sa pangpapahiya to kay Baste. Alam niyo yung ginagawa nito? Para magalit lalo talaga. Alam niyo yung lahat ng taktika ng gobyerno? Patama yan sa mga Duterte, sa totoo lang. Ito, di kailangan ng war on drugs. Oo. Oy, sino ba dyan sa mga OFW? Baka kailangan nyo ng hardinero, tigalinis ng swimming pool, ako na lang po kunin nyo, ayoko na dito. Natakot na ako. Ako pa naman, pa naman ako, yung salamat bro, ha. Oy DJ, palipad ka ng palipad dyan, ha. Baka mamaya wala kang budget dyan, bro, ha. Oh. Kunin nyo na lang ako, driver, bodyguard, ako, maganda akong bodyguard. Lahat ng bala sasaluhin ko. Kunin nyo na lang ako. Oy, mami, anak punaan, salamat po. Nakakatakot na ho kasi dito, eh. Parang tinotolerate na po ng gobyerno natin yung mga adik dito sa Pinas. Diba? Ay, hanggang play natin. Mar Gabriel. Wala po kaming gera dito, eh. No, hindi ito gera na kailangan mo it's more of talaga na paano natin mabababa yung crimes natin based on sa mga parameters natin. Hindi magdedeklara ng gera kontra illegal na droga ang bagong liderato ng Philippine Anong sabi dito? Baka gusto nila Jay maging legal yung mga shabu, cocaine at marijuana para talagang wala nang mamamatay. Hindi sila mahihirapan. Naku po, ang hirap nito, no? Punta ka sa PNP at tanungin mo si Chief PNP tungkol sa drug war. Ewan ko kung kaya mong gawin. Putang ina mo, Nestor, pengi akong pamasahe. Natanong ko. Padalan mo akong pamasahe. Ibablog ko pa. Putang inan to. Bobo. Padalan mo akong pamasahe. Pupunta ako doon kung saan naka-duty si PNP. Tatanungin ko lang naman, bakit? Kailangan ko bang matakot pag magtanong ako niyan? Pengen pamasahe. Tanungin ko. O bakit sa tingin mo kapag tinanong ko, makakasuhan ba ako? Magagalit ba siya? Tangina mo, ha? Sorry. Bad. Sorry po, sorry. Sorry, ha. Napamura tuloy ako. Tingin pa masahe, pupunta ako doon. Gago ka ba? Oo, bubo ata to siguro iniisip niya. Pag pumunta ako doon, tapos tinanong ko, kakasuhan ako. Bubo ka ba? Hindi kailangan ng war on drug, hindi kailangan ng gera. So anong gagawin? Papasukuin lang ng kusa yung mga adik?
Papasukuin lang yung mga drug lord, mga pusher. Isama mo yan, Boss Jela. Sasama kita, Nestor. Putangin na ka. Dali. Eto, isasaksak ko to sa bunganga mo. Hila-hila kita. Tanginan tong heart na to. Good mood ako dito. Joke lang. Sorry. Kalma na. Okay na ako. Okay na. Pulis. Yan ang nilinaw ni PNP Chief General Romel Francisco Martin sa kanyang unang press conference. Nais niyang maging drug-free ang buong bansa sa pamamagitan ng tapat at maayos na operasyon. Ha? Magiging drug-free. Ang gagamitin niya ay tapat at maayos na operasyon. Sana hindi ibig sabihin magkakaubos-ubos na pala ang kapulisan natin dito. So ibig sabihin, kapag binaril ka ng adik, hindi ka babaril. Hindi ka sasagot, ganon. Ganon ba? Ako po, delikado tayo dito. Kung halimbawa may report tayo po, isang adik tiga Cavite. Ano lang yun, maliit lang, tapos may edad na rin. Vlogger dati ng TBJ yun. So halimbawa yun pa naman may dala laging baril yun sa kotse. So paano po ba yan? Pag halimbawa yun ito may adik dito, ganyan. Tapos lumabas, so binaril kayo. So ayan nyo lang. Kasi payapa daw at patas. So ibig sabihin, halimbawa, kapag walang baril yung adik, bibigyan nyo, tapos duelo kayo para patas. Bang! Cowboy style ba? Di tayo na, paano kaya, Lolo? Ay, sobrang kadramahan, no? Unang inang yan, nakakatakot to. Sobrang kadramahan, no? I don't want to say na may drug war. Kuno sa parang gera na naman kami. Ito lang talaga yung requirement. Ito yung dapat may solve mo. We go for 100% drugless community. Sa Davao City, nagdeklara General Romel Francisco Martin. Pero paano? Paano nyo gagawin yun? Tapos sasabihin nyo walang mamamatay sa drug mission nyo. Paano nila gagawin? Hindi, nagtatanong lang naman ako. Paano nila magagawa to? Hindi, paano nila gagawin to? Kasi unang-una, Duterte lang po ang nakagawa na halos maubos ang mga addict, pusher at drug lord dito sa bansa natin, sa Pilipinas. Halos maubos nila dyan. Kung na-extend pa nga po yung panahon ni Tatay Digong ay baka simot yan. Ang tanong ho dito, paano nila gagawin na mapayapa ang mission nila about sa droga na maubos dito sa Pilipinas? Kung yung panahon nga ni Tatay Digong na halos takot na takot yung mga pusher, mga drug lord sa kanila, no? Talagang umiwas. Partida kasi nung mga panong papatayin talaga sila pag addict sila pag nalaman ba't namatay? Diba? Ngayon, ang tanong dito, anong gagawin pa ng dito? Nakakapagtaka, nakapag-isip tuloy. Pag binaril ka, hayaan mo lang. Sa kanyang unang press conference, nais niyang maging drug-free ang buong bansa sa pamamagitan ng tapat at maayos na operasyon. Putangin na, walang mangyayari sa bansa natin ito. Sa pamamagitan ng tapat at maayos na operasyon. Bakit yung war on drugs ba ng Duterte hindi ba maayos na operasyon yun? Yung about sa tapat, paano magiging tapat? Anong gagawin nila doon? Nakakapag-isip, nakakatanga. I don't want to say na may drug war. Kuno sa parang gera na naman kami. Ito lang talaga yung requirement. Ito yung dapat may solve mo. We go for 100% drugless community.
Sa Davao City, nagdeklara kamakailan ng gera kontra iligal na droga si Mayor Sebastian Duterte na nagresulta sa pagkamatay ng ilang drug personality. 8 pulis ang nirelieve na sa pwesto habang sumasailalim sa investigasyon. Tiniyak naman ang direktor ng PNP Region 11 na hindi nila kukonsintihin ang kanilang mga tauhan na mapapatunayang may pananagutan. Because I will be with my men. If my men if their life is in danger, I will be with them. But if they will violate, Hindi na sir, wag na kayo wag na kayo magdahilan. Pag binaril, kapag lumaban sa inyo adik, wag niyong barilin. Wag niyong gantihan. Gumanon lang kayo, o kaya sumayaw sa'yo, magkalma-kalma na lang kayo. Total, yan ang gusto ng gobyerno natin. Wag na. Kapag halimbawa, may binaybas, may may operation kayo, nakasalubong, nakita nyo na yung target nyo. Pag binaril kayo, hayaan nyo lang. Wag yung barilin. Sumayaw-sayaw na lang kayo ng kalma. Panoorin nyo na lang, tama yun, panoorin na lang. Di sir, wag ka na magpaliwanag. Shoutout po sa PNP Davao, wag na po kayo magpaliwanag. No? Kapag may mission po kayo about sa droga, pag binaril po kayo ng adik, magpabaril na lang po kayo. Ang gusto po ata ng gobyerno natin, maubos yung mga kapulisan kaysa sa mga adik. Hindi na sir, wag na. Balik tayo. PNP Davao. Shoutout po sa inyo lahat. Saludo po ako. Mami Miho, shoutout. Saludo po ako sa inyo sa ginagawa. Alam mo namin na ginagawa nyo ang inyong tungkulin, no? Pero sa panahon po natin ngayon, kayo lang naman din po napapasama kapag may napapatay po kayo ng mga adik. Ito po yung payo ko sa inyo. Kapag may inuunsad po, pag may operasyon po kayo about sa droga at lalo't may baril po yung mga drug lord, mga pusher or mga user, magpabaril na lang po kayo. Oo, tapos padala na lang din mag-ano na lang din po kayo ng medic magsama para hindi naman po delikado yung buhay nyo. Kasi pinagbabawal na po ngayon. Dapat kasi ito alam nyo nung panahon ni Tatay Digong, yung mga, halimbawa diba, drug lord, so may mga batayan. Ang ginawa kasi ng mga drug lord nun, para hindi siya isumbong, pinapatay niya yung mga bataan niya. Hindi kasi yung panahon no ni Tatay Digong, nung war on drug ni Tatay Digong, yung mga drug lord, sila mismo ang pumatay or tumumba sa mga bataan nila noong mga panahon na yon. Kaya yung iba ay talagang sasabihin na na ang nagpapatay or kadahilanan ng pagkamatay ay yung war on drug ni Tatay Digong, which is pero hindi naman talaga yon, 'di ba? Ayun yung ginawang style ng mga drug lord, ng mga yung mga bataan nila, yung mga tauhan nila, sila mismo yung nagpatumba para hindi sila maturo. Kaya marami talagang namatay noon, maraming namatay. Sinasabi nila na matino daw kasi nga wala naman sa drug list yung ibang mga bakit lahat ba ng addict sa Pilipinas nasa drug list ba ng PDEA? Wala, 'di ba? 'Di ba? Wala naman diyan na. Hindi naman lahat nakapangalan diyan wala naman record yung iba diyan Yung mga pusher, wala naman din diyang record. O Sir Spencer, shoutout. Kaya yung mga drug lord, pinatumba na nila lahat ng mga bataan nila para hindi sila maituro. Kaya yung iba, ang akala ay matino yung taong namatay dahil sa drugs. Hindi nila alam na ipinapatay ng drug lord yun, na bata ng isang addict yun. Yun kaso ngayon, eto nga daw, hindi daw kailangan ng war on drug. Sir Spencer, ano magandang explanation dito? So gusto ata ng presidente natin, gumanon na lang kalma-kalma na lang yung pulis. Dapa, pulis to, pag binaril sila, bang bang, wag niyong paputukan, hayaan niyo lang barilin tayo.
Hayaan nyo lang barilin tayo. Ha? Huwag nyong bawian ng putok yan. Walang mamamatay sa war on drug natin. Tapos ito pa isa. No, kung sakali mang may napapatay sila, hindi nila ipapalabas sa media. Wala. Pag may namatay na addict, ligpit agad yan. Walang report. Wag kayong tatawag ng mga reporter para malinis ang record na walang war on drug na nagaganap. Pero meron talaga. May naligaw na pangalan diyan, tanggalin niya, no, may asong ulol na naligaw. O yung best friend ni Sir Spencer nandiyan, no. Hindi, ito sinasabi lang ho ngayon ng administrasyon Marcos na hintutol sila or hindi nila ipapatupad ang war on drug. Pero yan pa rin po yung gagawin nila. Yun nga lang, hindi nila i-media yan. Siyempre, hindi nila ipapalabas sa media yan. Para nga naman, masabing malinis ang record nila. Sus! Alam na namin mo, discardin nyo. Kung ayaw ng war on drug. Baka di hamak mas marami pang namamatay dyan sa inyo eh. Baka di hamak na mas maraming namamatay dyan sa war on drug nyo na yan eh. Tigil-tigilin nyo kami. Kunwari, hindi nila gagawin yung war on drug. Nagigets nyo ba? Pero, no? War on drug talagang gagawin nila at may namamatay. Ngayon nga lang, ililihis nila. Siyempre, kakausapin lahat nila ng media. O, ganito GMA, Network, AB5. Walang lalabas na maraming namamatay sa war on drug ng presidente. It is matter. No, para bumango nga naman ang pangalan ni President Bongbong Marcos. Siyempre, tuwang-tuwa na naman yung mga panati ko ng mga Marcos. Galing-galing ng idol ko. Siyempre, tuwang-tuwa na naman yung mga supporters dyan ni Marcos. Ay, galing-galing na presidente ko, walang namamatay. Hindi kagaya nung kay Digong, ang daming pinatay. Masama talaga si Digong. Ang daming pinatay nung war on drug niya. Pero si presidente ko, ang galing-galing, walang namamatay. Pero wag ka. Alalahanin nyo. Walang bahong, hindi nabubunyag. Alam na lang yung mga discarding nyo. Kung nga ayaw nyo sa war on drug. Pero yung ginagawa nyo, mas matindi pa pala sa war on drug. Ang masama pa nito, kung sino yung ayaw sa war on drug, siya pa pala ang leader ng tutut. Di ko pwede diretso. Baka mapriso ka. Jay Guevara, baka mapriso ka, Dodong. Huwag kang magpadala sa iyong damdamin. Sapagkat maraming mata ang nakatingin sa'yo. Alalim nun No, hindi kaya ganun, no? Kaya pala ayaw sa war on drug. Yung pala, siya pala leader ng tutut. Malay mo, malay dati, di ba? Baka totoo nga. Mapriso ka, G. Guevara. Tigilan mo yan. Andiyan nanonood ang mga nanay mo. Andiyan si Teresa Arong, si Mirena Bahir, at si Mami Benny mo. Baka mapalo ka ng sandok sa ulo. Mapriso ka. Any procedures in our POPs, and if they violate human rights, then may paglalagyan sila. Any procedures in our POPs, and if they violate human rights, then may paglalagyan sila. Samantala, hindi rin magpapatupad ng quota system si General Marbil sa kanilang mga anti-illegal drug operation. Magkakaiba daw ang sitwasyon sa bawat lugar, kaya hindi ang dami ng huli ang magiging sukatan. Ang gusto namin is ano talaga. Hindi yung paramihan kasi napipilitan ka eh. Now, it's more of performance indicator.
based dun sa kanya-kanyang regions. Ano ba yung specific na problema ng regions mo? Then we will base dun yung sa performance mo. Samantala, Ano bukod daw? sa illegal na droga, Now, it's more of performance indicator based dun sa kanya-kanyang regions. Ano ba yung specific na problema ng regions mo? Then we will base dun yung sa performance mo. Ano ka ba, sir? Lahat ng... Kalmaan lang natin, ha? Mahirap na eh. Ganito, sir. Lahat po ng lugar sa Pilipinas hindi mawawala. Lahat po ng lugar sa Pilipinas, bukod sa pagkain, ang problema, yung drugs. Oh, sabi niya kasi, ang tingnan mo sa lugar mo, sa mo, kung ano yung pinaka-problema. Number 1 nga, drugs sa buong bansa. Sa buong lugar dito sa Pilipinas, bansa tuloy. Sorry. Lugar. Street, city. Bukod sa pagkain ha, at bukod sa pera. Droga ang problema. Sa tanungin, doon daw magpo-focus sa pinaka-main na problema mo sa lugar. Droga nga ang problema sa lahat ng lugar. bukod sa illegal na droga, nais din ng general na magkaroon ng transparency at malinaw na accountability sa lahat ng kanilang mga operasyon. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Kung ko sa'yo. So, matapang, matapat ka pa. Itong mga ayaw, no, sa war on drugs. So, ito, no, panoorin natin. Tabingin na naman yung ating screen. Pag bumaba yung isang tao na naging presidente, along with it, bumaba rin yung platform niya. So, ang nangyari, may rubber band effect ka. So, paghihila mo, istriktuhan mo ng grabe, pagbitaw niyan, yan sa kabila, siyempre, pag nawala yung platform. May nag-comment, sabi ni Ma'am Joanne, baka dumating yung panahon, drugs na yung gagawing bigas. Kinakatakot namin eh. Baka sa susunod, syempre, halimbawa, kung sakali man na dumating sa punto na wag naman sana mangyari, no? Hindi natin pinapanalangin, ha? Na ang bigas ay umabot po sa 100 pesos per kilo. Tapos ang shabu, makakabili ka na din ng 100. So, sa isang kilo ng bigas na 100, isang kainan lang ho yun. Lalo dito sa amin, 5 kilo dito, malalaki kami. Siguro mga 2 kilo ang namin dito, or 5 kilo ang konsumo namin sa isang araw. Sa 100 sa droga, isang araw, yung 100 mo, pang isang araw na. Ano ka na nun eh? Di baka malay mo, itaas yung presyo ng bigas, ibaba presyo ng shabu. Tanginang yan. Kahit na mundo natin, no? Ba't dito ba tayo pinanganak? Si mama at papa kasi, naampun ako ni Tita Ninette nun sa Canada, hindi pa ako binigay. Sana hindi na ako naghihirap ngayon. Dati naampun kasi ako ng amo nila papa sa Laguna. Tapos walang anak. Quit na quit sa akin eh. Hanggang ngayon naman quit ko pa rin eh. Dadalhin ako sa Canada, di sana wala na yung hirap. Di nyo pa kasi ako dati binigay eh. Sinisi. Di sana, di na ako maghihirap dito kahit pagka-presyo na yung bigas tsaka shabu. Si mama natawa. Nanay ko po yan, si JTV. Dati kasi kinukuha na ako, dalhin na ako sa Canada eh. Di sana, sarap buhay ko ngayon. Laking aircon ako. Ngayon, nagpapakahirap ako. Problema ako na darating yung araw, shabu na yung bibilin, hindi na bigas. Harap ng teting. Balik sila. Kasi opportunity na sa kanila yan. Yung mga sindikato na Bobby, gusto shoutout dyan. Gusto ko lang talaga yung plataforma. Mama, sinashoutout ka ni Sir Randall. Yun na nga. Hindi naman Joanne, shoutout.
hindi naman siya natapos na ganun yung popularity rating niya kung hindi effective and proven yung platform na yun. Po natin ang tanong, kailan? Kung bakit bigla nyo? I-visit ako, it's either weekends or... Alam niyo dito sinabi dito ni Mayor Baste na kaya pala niya sinimulan ang war on drugs sa Davao ay dahil request po ito ng mga tiga Davao, ng mga Davaoenyo. O asan yung sinasabi mo, Maring Janet at Mike Abe? Nakatingkati na naman ng kamay ng mga Duterte na pumatay ng mga inosente. Kana nyo, walang burahan ng video Asan yung sinasabi nyo? Na ay nga pag dinuturo ko, nag-iiba yung kulay ng cellphone ko. Tingnan nyo. Magic. Magic. Game. Tingnan nyo magiging blue yung screen Manis. Sana may kapangyarihan na tong ko? May kapangyarihan na tong pangkamot ko? May buhay ka na? Walang yan na to, nakalasap ka lang ng libag ko Nag-iiba yung kulay Lakmanteteng na yan. Aba. Benta kita kay Bustoyo. Wala kang pambiling pagkain ng baboy bukas. Bustoyo, bilhin mo na to. May kapangyarihan to. Tingnan mo. Di ba? Baka sabihin nyo pinipindot ko di ba? Galing no? Benta kita kay Bustoyo bukas. Diyan ka muna. Mukhang sa'yo ako yayaman Kaya nasasabihan ako sa kabila, adik na rin daw ako Ang inang yan. Walang iya kayo sasabihin nyo na adik ako tinutumba nga namin sa Taguig yung mga adik dun. Punta kayo sa Taguig. Tingnan nyo, kapag adik kayo doon, tingnan natin kung makalabas pa kayo. Hindi, ito nga. Kasi sinasabi to ni Mike Abe tsaka ni Maring Janet. Nakatingkati na naman daw ang mga Duterte na pumatay ng mga inosente. Samantalang narinig natin dito kay Mayor Basti Duterte na request po ito ng taong bayan sa Davao. Dahil dumadami na po ang lumalaganap na naman ng droga sa Davao. Napanood nyo ba? Diba, siguro naman napanood nyo na yung live ni Mayor Basti, di ba? Okay, tuloy natin. Pumunta ako sa barangay, kinakausap ko yung mga barangay captains. Then common sa kanila na may increase daw sa droga. So, ganoon lang na makasimple yun. Actually Mayor, medyo marami ang nag-react dahil alam naman po natin yan din ang isa sa mga controversial na ginawa ng inyong ama si Pangulong Duterte at ngayon ginagawa nyo dyan. Hindi ba kayo kasi sabi mo Mang Prissy Brooks maisama kayo sa mga pinaiimbestigahan ng gobyernong ito? Ganito kasi yun. Tingnan na lang natin yung premise. Yung premise is yung statement ko. Sinabi ko, pag nagbebenta Jersey Boy shoutout, BBS shoutout Las Vegas. So far, wala pa naman ako nakakasalubong, wala pa naman ako pinapatay, ba't naman ako matatakot? So ibig sabihin dito kasi ni Baste, siya ang mismong papatay. Kapag nalaman niya na ikaw ay drug addict or nagbebenta ng droga sa lugar niya, hindi niya sinasabi na inutusan niya yung mga pulis na, "Hoy, pangpatayin niyo lahat ng addict diyan." Tama ba? Mali yung yung pagkakaintindi ko. Yun ang pagkakaintindi ko rito Tsaka takang-taka po ako talaga bakit nagiging question po ito. Human rights. Sa panahon ngayon, sobrang tatapang na po ng mga tao. Na ultimong, paulit-ulit na lang tayo, sinong tangang drug pusher, drug lord na susuko?
nandihamak na mas mayaman pa sila sa presidente natin. Inga, na mas dihamak na bilyonaryo, trilyonaryo sila. Susuko sila ng ganun-ganun lang. Aba, yung baka yung main na drug lord dito sa Pilipinas, baka kayang ubusin yung kapulisan natin dito. Kaya sobrang nagtataka ako bakit sobra silang makapuna dito sa war on drug na to. Ano ba ibig sabihin nyo? Ano nyo na po kasi kami, kaprangkahin nyo na lang po kami kung ahayaan yung dumami yung mga adik dito sa Pilipinas. Hindi yung puro kayo dadaanin sa matapat, mabuting serbisyo. Sa tingin nyo ba, papakinggan kayo ng mga adik nun? Ayoko lang magsalita dito nga sa dito sa Bandarit sa biglang may nag-aabutan. Huling-huli pa sa CCTV. O dyan sa may tulay ng Bambang, pag angat mo dyan biglang may magsasalubong, kung nga rin mag-aapir. Kung pala may bit-bit ng pulburon. Sa may Bambang Tagig, sa may boundary ng Santa Ana tsaka Bambang Tagig. Kung nga rin mag-aapiran, pag-apir, pak! Tapos biglang may gaganunin, Ba? Yan, ganun gusto niya yung lantaran. Ay, Ma'am Jasmine. puso mo. Easy lang. Sabi, true yan sa amin. Cavite, Palengke. Ay, dami. Kahit saan ako pumuntang lugar ngayon, sa totoo lang talaga. Ang dami. Yan, tatanungin ko naman po kayo, paano naman po yung mga ginagawang katarantaduhan ng mga adik na yan? Sa tingin nyo ba, hindi ho ba human right din yan? Diba? Paglabag, rin yan Paglabag sa karapatan pang tao yan Utusan mo yung bata na walang kamuang-muang, minsan meron pa nga dyan papagamitin or papabentahin ng ipinagbabawal na gamot na hindi naman wala silang kaalam-alam. O hindi po ba yan human right po ba yan? Hindi po ba yan sa akop? Pang rin yan labag sa karapatan pang tao din po yan. Pati yung bata child abuse. Ay nako po, hirap dito sa Pinas. Kunin nyo na lang ako dito. May mga nakakaluwag-luwag dyan ng mga OFW. Baka kailangan nyo ng hardinero. Baka kailangan nyo ng aso sa gate nyo. Malakas naman ako tumahol Ayan, and Mayor, si Boss Dada po. Balita po na meron daw pong 28 na casualty simula itong taon na ito, January, and then yung pong dineklara yung war on drugs ninyo nitong nakaraan lamang ay mayroon daw pong 7 na casualty dyan sa kampanya na yan. Ano po ang masasabi po ninyo dito? Ito po ba ay reported po sa inyo, sir? Well, nababalita siyempre kasi may police operation, but itong naratiba na ito, umiikot na tayo OFW, Mamita, Megalon shoutout po from Saudi. Police o trabaho ng police yan. Rosana, Edu, Ano ba Biron, gusto nyo? Ano ba gusto nila? Yung police, nagtatrabaho, paano yung pag lumaban, mamamatay? Hindi, yun na nga yun Mayor Baste. Ang gusto nila, kapag may lumaban na adik, wag hong gagante ang mga kapulisan natin. Hayaan lang mamatay ang mga kapulisan. Hayaan nyo, mag-ano na lang ako dito, mag-iimbento na lang ako ng damit na hindi tinatablan ng bala. Pero kasing nipis lang ng tela natin. Ng tela ng damit. Yun na lang siguro kaya natin magawa. Oo nga Sir Frederick kabuos pati yung pag-deliver ng salita Kaya nga kapag pumikit ka, alam mo si Tatay Digong yung kausap mo. Kayong nagsasalita
Oo. Kaya ito, tama nga yung sinabi ni Basti, anong gusto nyong gawin ng mga kapulisan? Wait lang, gagayahin ko si Basti, kamukha, naka-headset din naman siya. Awig kami, nakaitim lang siya ng damit eh. Wait lang. Oh. Ano ba? Paano ba yung ano ito? Tama ba? Parang mali ako ah. Ganyan. Oh, sabi ni Basti, gito, gagayahin ko ah, pili... Ay, hirap gayahin ng boss ni Basti. Ano bang feeling nila? Ano ba gusto nila? Magpapatay? Hindi lumaban ang mga kapulisan? Akala nyo si Basti, no? Nagkakamali kayo.